Assalamualaikum mga kababayan ko dyan sa Mendilees, sa mga kapwa ko OFW, Yumkin Said. Bago po natin panoorin po yung bangayan dyan sa Senado, sa sinabi ni Aimee Marcos at ang mga kalaban niya, yung mga minority bloc dyan. Isa mo na dyang subscribe at like sa akin channel. Kasi nga alam niyo mga kababayan kung ano pang pinaginitan dyan, di ba? Kung mapatatandaan nyo, si Aimee Marcos di ba nagpahayag ng kanyang salubin tungkol po sa charter change. Kaso lang hindi matanggap ng mga senador yung mga sinabi ni Aimee Marcos, kaya nagkainitan sila sa loob ng Senado. Ito, wala nang patupik-tupik pa. Panoorin po na natin kaagad mga kababayan ko. Po, Ginang Pangulo, at tunay na nakaka-offend ang mga sentimiento na nagkalat sa SOCMED na siyang nilaman ng videong ipinakita. Subalit nakaka-offend din kasi yung mga sinasabi ng ilang senador tungkol sa akin na sadyang sinungaling, na lahat daw na lumalabas sa bibig ko ay lahat all BS, outright lies, at yung iba pa may pahaging na kinakailangan daw ako ipasok sa mental institution. Pero isang tabi na natin yan. Susumiti ako sa hiling ng ating SP Alan na i-withdraw ang video kung yan ang gusto. Sana kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari at na may eleksyon sa 2028. Yun lang po ang aking hinihiling. Ayan, mga kababayan ko, hindi po maglalabas ng statement si Senador Aimee Marcos kung wala siyang mga intelligent report tungkol sa kanya. Kasi nga, kung titignan niyo, di ba, kumakalat na rin po sa mga social media na magkakaroon po talaga ng term extension na walang mangyayaring butuhan sa 2028. Di ba? Kaya daw, inaapuran nila, parang binibilisan nila na ma-impeach si Sara kasi di ba, ang nagiging tinik lang nila sa lalamunan ay yung mga Duterte. Kaya hindi yan maglalabas si Aimee Marcos. Una, si Aimee Marcos po ay kapatid po ng Pangulo. Hindi lang kapatid, kadugot talaga. Alam niya po ang nangyayari po dyan sa loob ng Senado at sa loob po ng Palasyo. Kaya napakatindi na yun na aligasyon, pero totoo po yan. Ito, panoorin po natin yung mga senador na mga sobrang gagaling. Ito, senador ni Bam Aquino. Tignan po ng kanyang mga litanya. Sinasabi po ng video, nagkaroon ng leadership change dito sa Senado dahil pinipigilan ang charter change o CONAS. Hindi ho ba? Yan po yung ibig sabihin ng video, na yung bagong mayorya nagsama-sama para pigilan ang isang charter change. Tama ba ako mga kasama? Yun yung ibig sabihin ng video eh. Alam nyo mga kababayan, sa simulat sa poll kung bakit po nagkaroon po ng palitan ng liderato dyan sa Senado, dahil unang-una po, hindi na yata nagkakaroon ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee tungkol po sa flood control anomalya. Hanggang ngayon di ba na nagkakaroon na ngayon ng kalituan ng mga tao kung itutuloy po ba o hindi. Which is hindi pa natatapos yan ang investigasyon sa flood control. Kaso lang si Pampilo Lacson po wala nang ginagawa. Kaya nga hindi niya pinatawag yung 18X Marin. Kaya yan ang dahilan kung bakit nagkaroon po ng change ng liderato. Yung sinasabi niyang CONAS, isa na rin yun sa mga bulong-bulungan. Hindi naman magkakaroon ng bulong-bulungan kundi po napapag-usapan po ng mga tao matataas na tao sa palasyo. Yan po. Kung yun po yung ibig sabihin ng video, at dahil nagkaroon ng leadership change para pigilan ang CONAS, marami pong naniwala sa fake news. Dahil wala po yan sa kahit anumang plano ng mayorya. When we were in the majority, there were 15 members of the majority. 4 po dyan, kasama na po ngayon ng bagong mayorya. Ni isang beses po, hindi na pag-usapan ang charter change sa anumang meeting po namin. Ni isang beses, hindi po na pag-usapan ang CONCON o CONAS. Pagdating ko po dito sa Senado, Mahirap na kasi paniwala yung mga sinasabi dyan sa mahirap na paniwala mga sinasabi sa palasyo, sa Senado, kung iba diyang mga pinag-uusapan. Kasi unang-una hindi pa yung mga sinasabi nila parang halos lahat parang hindi totoo. Parang paasa lang sa mga tao. Ang dami po mga nangyayari silang mga sinasabi na hindi totoo. Hindi totoo tapos maanuhan ka lang, mababalitan mo lang tapos na. Totoo na pala. Ito mga sinabi pa niya tingnan dito kay Rapitol po.
Si Rapitol po nagbigay pa ng kanyang pahayag Sa record, Siyempre, yung video presentation member siya ng ano ni, yan, Senator ng minority. Marcos. I've been in public service. Ito si Rapitol po pati si Erwin Tolpo, kung matatandaan niyo yung mga kababayan ko, yung doon pa silang dalawa sa sa broadcasting, yung doon pa siya sa sa broadcasting sa mainstream media pati si Erwin Tolpo. Alam ko kung sino pinupuri nila halos, ang pinupuri nila halos yung mga Duterte. Mga Duterte, lahat yun na lang panawagan nila. Kaya binuto sila ng taong bayan dahil ang tingin na ng mga tao sa mga Duterte sila nakasunod. Pero baliktad na ngayon ang panahon. 'Di ba? Iba na ngayon sinusuportahan nila. Kaya kung maririnig nyo ngayon yung mga Tolpo pagdating sa flood control anomaly, tikom ang bibig nila. Broadcasting sa media for almost 30 years now. First time na ako nakita ng house show presentation kanina. But before that, let me tell you this. Kaya mga sinasabi ni Erwin Tolpo, wala, hindi na ako na natutuwa sa kanya simula yung nagbibigay siya ng mga tips sa mga sa mga chika babes na sobrang laki. Ito nagbigay rin ng si sino naman to? Si Reza. Si Reza talaga bida-bida. Since we're talking about parliamentary language, may we also cite that everyone uses either English in its traditional form and Filipino and or other languages of the 120 languages of the Philippines. Thank you. Senator Risa Ontiveros. Thank you. Salamat po, Madam President. Madam President, sinusugundahan ko rin po ang motion ni Senador Mig Zubiri na strike ang video po na iyan sa record nitong sesyon. Ulitin ko lang po ang sinabi ko last week sa sarili ko namang privilege speech. Ganito na ba kababa ang inaabot ng politika sa Pilipinas? Sagutin kita rin sa Ontiveros ganyan talaga kababa na ngayon ang politika sa Pilipinas. Kasi simula sa Kongreso, sunod-sunuran sila sa kanyang amo. Singing in one song. Ikaw, kahit alam mong mali at alam mong tama, doon ka pa rin sa mali. Kasi mayroon kang puo na sinusundan. Di ba? Ganyan sila, ngayon, ganito na ngayon talaga ang politiko sa Pilipinas. Tapos magtatanong ka pa. Paminsan-minsan kasi makinig naman kayo sa sinasabi ng mga taga ng taong bayan kung anong gusto nilang mangyari. Kaso lang nangyari sa inyo, wala eh. Ang sinusunod lang ninyo, yung mga puon nyo, kung sinong puon ang gusto nyong ipaglaban. Hanggang dito sa floor ay magbabatuhan tayo ng putik. Sanay naman tayo sa pakikipagdebate, pagtanggap ng batikos at pagsagot sa mahihirap na tanong. So, hindi ako sensitibo sa puna. Sanay ako dyan. Pero, Madam President, ang pinakita po na video ay fake news. Hindi ko yan pwedeng hayaan kasama ng ating mga kasama na andyan na lang unchallenged. Delivering a privileged speech is not the same as having the privilege to have fake news entered into the official record as if it were evidence. The materials presented made serious claims about the intentions of fellow senators, including allegations about pursuing charter change without presenting proof sufficient to support those conclusions. Kung may alegasyon tungkol sa charter change, ipakita ang boto, panukala. Ang charter change na yung matagal yung pinag-uusapan yan. Hindi naman lalabas yan, hindi naman mag-ano yan, hindi naman iingay ulit kung hindi nagkaroon ng bulong-bulungan sa kaliwat kanan eh. Hindi pa nga nakarating sa Senado ba? Nakarating na yan. Kaso lang siyempre kailangan mo talagang ibit balikat yan na hindi totoo. Pero lumabas na yan, hindi na Diyos ko. May mga intelligent reports kayo dyan. Hindi lang nailalabas yan sa mainstream media, hindi pa sinasabi kasi hindi pa tapos yung plano eh. Eh ngayon, hanggang maaga pa, binasag kayo ni Amy Marcos para hindi matuloy. Kasi nga, isipin nyo, at magkakaroon pa ng term extension sa 2028 at hanggang 2031, whatever kung anong taon, para mamuno lang si Marcos Jr., o edi hanggang magpabasagin na kaagad para hindi matuloy kasi nga baka sasabihin nila, it's too late na dapat noon yung pasinabi Amy Marcos. Kaya si Amy Marcos, binulugar niya kaagad ang mangyayari na
Kasi kapag matuloy ang charter change, magkakaroon po ng panibagong batas na magkakaroon po ng term extension, gana automatic yun eh. 'Di ba? Magkakaroon ng bagong liderato 'yan. Kaya yun ang inaano ni Aimee Marcos, yun ang kanyang sinasabi. Kung sinasabi niyo wala kayong alam niyo 'yan, hindi pa na ikakahalat. Diyos ko, kagaya ng AX, sabi nila dati sa AX, ano pa yung mga tupad, whatever pa dyan nakaguluhan, sasabi nila, wala pa raw, hindi nila alam. Hindi raw nila alam. Tapos nabulagan na lang sila, andyan na pala. Diyos ko, style talagang mga sa gobyerno. So ayan muna mga kapwa ko OFW. Sa mga hindi pa dyan kasubscribe, please lang subscribe my channel. Sa mga hindi pa dyan, please lang. Sa ngayon, masalam.